We have just received this information kung bakit ganito po kaprangkahan ang press conference na ito. I have to publicly divulge here. Personally, I know and I have worked in some other projects related to anti-CPP, NPA, NDF dito kay Colonel Marantan. But in a Yung bagong police chief dito. yung city director ngayon ng Davao City Police na pagdating ko pa lang sa airport ay kinumusta na ako, nandito ka pala sa Davao. Okay. Colonel Marantan now is the city director. At he is not being put here for no reason at all. Inilagay siya dito dahil may game plan. Kung naalala po ninyo, noong March 2023, tama po ba? March 2023, ay nagkaroon po ng massacre sa Negros Oriental, sa Pamplona, sa lugar, sa bahay mismo ni Governor Digamo. At ang involved doon, na itinuturo at kinasuhan, ay ang grupo ni Congressman Arnie Tevez. Ang nagsagawa po ng raid at extensive na paghabol sa mga armed group na involved sa massacre na yon ay si Colonel Marantan. But he was at that time CIDG NCR, pero ipinadala sa Negros Oriental. The game plan was to adapt that kind of approach dito sa Kingdom of Jesus Christ. Ano bang record ni Colonel Marantan as per public open source information? Si Colonel Marantan po ay involved sa maraming mga high level na mga madudugong police operation na may mga namamatay. Ito'y tinuturo siya na involved sa mga away na mga waiting lords sa Timonan, Quezon na ikinasawi na mahigit 10 sa isang rub out. Kapwa pa niya police. Kapwa police din ang involved at may ilang mga armed forces personnel na nadamay. At may Valle Verde Syndicate operations noon na ang pangalan niya rin ay lumabas. At rub out ang itinuturo. At ito'y involved dito ang Task Force Limbas. This is about anti-kidnapping operations and anti-carnapping. Dalawang units. At maraming mga reklamo sa kanya tungkol sa waray-waray o samisgang shootout sa Parañaque na may mga rub out allegations no less than human rights lawyer Jose Manuel Jokno. Ito yata si Shell Jokno. Shell Jokno. At kinasuhan siya. At timunan rub out at marami pa po, no? These are 5-6 pages na dismiss po ito si Colonel Marantan at nakabalik. At mayroong mga lumalabas dito na nagmamanufacture daw si Colonel Marantan. Ayon sa mga impormasyon na ito, he can deny this ng mga fake warrant of arrest and fake search warrant sa kanyang laptop. Again, I fully disclose na kilala ko siya personally at di umano, mayroon siyang mga involvement sa ganito. In fairness to the officer, kay Colonel Marantan, he can deny and he can even make a statement or rejoinder of clarification. Bakit po namin ito ibinibring up sa press conference na ito? Because these are serious predicates. Mga batayan at salalayan po ito ng posibilidad ng madugo, marahas na paglusob at paggamit ng mga puwersa similar to this high-level, bloody, and very violent rub-out type allegedly na police operations na may mga namamatay involving kay Colonel Marantan. We're not saying na siya yung mamamatay tao. But sinasabi sa mga open source information na halos 8 na kaso na mga ito, puro allegedly ay violent and mga madudugong inkwentro banatbay. May linawin lang ako, no? Nung sa sinabi mo, nag-resign na po yan si Marantan noon dahil sa issue. Tapos, ibinalik lang siya para dun sa issue nung kay Tevez. Oo. That is correct. So talagang sinadya siyang ibalik. Nag-resign siya sa CIDG NCR because of the command responsibility ng kanyang mga tauhan. May ni-raid na madyungan sa Binondo at ang nawala ay hindi madyung set kundi mga Rolex. Yun. So, nung binalik siya, doon nagkaroon na ng mga tanim-tanim. Di umano. Okay? Tama si Brother Banatbay. At tinanong ngayon ang PNP kung si Colonel Marantan ba ay taga-Department of Agriculture.
Dahil sa pagtatanim. Oo, pero sinabi naman nila na hindi. Kaya pinloating lang. Pero ang tanong dito, kasi hindi masyado nalinaw yun, tumawag sa'yo yung nasa airport ka? Tinanong lang ako kung nandito ako sa Tinawagan ka dito lang, ngayon lang. Ngayon lang. Pagdating na. Tinawagan ka. Hindi ka naman tinakot. Ay, hindi naman. Kasi si attorney, medyo iba yung Si pagtawag. kay Torre yun. Kay Torre, may pagtakot ng konti. Diyan, hindi ka naman tinakot. Actually, sabi ni Colonel Marantan, we hope we can talk. I hope we can talk ka Eric, you know, I am for justice. Sagot ko naman sa kanya, may exchanges naman. I am also for justice. Kamusta ka? May press conference kami. Ang galing niya. Jowa mo ba yun? Kasi ang bilis malaman na pumunta ka dito, ha? Pagdating mo, alam niya na kagad. At malamang pati kayo din at si Ma'am Lorraine ay namomonitor na dyan sa airport. Okay. Ang punto namin ni Sir Jay, briefly Sir Jay, pipasa ko sa iyo. Ibig sabihin po, in fairness to Colonel Marantan, he has the right to respond to this. Magkaroon ka ng panahon na ito'y pasubalian. Subalit, ang tanong ngayon ng taong bayan, are you part of the main game plan? Are you the missing variable factor to execute more violent, more bloody, and more destructive assault on the kingdom of Jesus Christ to terrorize the entire Davao City? Nagtatanong ka lang. Nagtatanong kami. Ngayon, mabuti si Colonel Marantan, ganyan, ano? Ako, grabe, nasyak ako dun sa Senate hearing. Harap-harapan sinabi ni Nicolas Torre na gusto niya tumira rito isang buwan. Magdadala siya ng 1,500 na tulisan, kapulisan, no? Harap-harapan. Alam mo, PNP yun. wala akong nakitang kasing bastos at kasing sinungaling na opisyal ng pulis o ng armed forces kaysa dito kay Torre. Imagine mo, sa harap mismo ng Senado, sasabihin niya na, lulusob kami yan. Tapos, yun nga, sinabi pa kay attorney, it is going to be more bloody. Wow! Mr. Marcos, General Bronner, ikaw ang armed forces chief. Sobra pa sa wow! Speaking of Colonel Marantan, nagkandak po kami or meron kaming interview kay Director General Bantag before, at isa sa mga sinabi niya sa amin na meron daw shoot to kill order sa kanya, at si Marantan din di umano yung inatasan para i-hunt siya. So talagang makikita mo na yung reputation talaga nitong tao na ito ay talagang siya yung tagagawa ng mga kumbaga karahasan or yung mga hindi kayang gawin nung normal na mga pulis, siya yung kumbaga executioner. Kasama according to DG Bantag, and di umano si Marantan daw ay involved sa mga rob out, shoot out, kidnapping, abduction, fabrication of fake warrants, overkill, and excessive force. Now, ngayon, ang pinapanawagan ko lang sa kanya is binigyan ka ni Mayor Baste Duterte ng pagkakataon na hiningi mo yun sa kanya. Kaya sana naman, ipakita mo yun na talagang sincere ka kasi napakaganda at napaka-peaceful ng Davao. Sana kung inilagay ka dyan for a reason at sana naman gamitin mo yun sa tama. Kasi kawawa naman yung mga taga Davao. Ngayon, meron akong tanong sa mga lawyers natin, pagdating po sa mga fake warrants. Paano po ba natin ma-distinguish or malalaman na ang warrant na kanilang pinipresenta ay peke? Okay. Thank you, Boss Dada. Why is he asking about fake warrants? Kasi madali lang gumawa ng mga peke, di ba ho? Yung sinasabi nilang golden hands. Meron din hong golden printer. So, baka sakali, all you have to do is, if you have the format, you make it, and then you can just make it, print it, and make it appear na yan po galing sa korte. So, for all of those out there who might be issued warrants, this is how you check.
Tingnan ho ninyo yung dokumento kung meron ho siyang selyo. Kasi dapat ho... Dry seal? Yes, may dry seal yan dapat. So, i-check ninyo. Kung photocopy yan, you ask for the original because they're supposed to bring the original of the warrant of arrest and it has to have a dry seal. So, i-rub... Kumbaga sa Mahjong. Yes. Sa Latino. Yes. Okay. And then, i-check din ninyo ang signatures ng mga tao na pumirma na nag-issue ng warrant of arrest. This is supposed to be issued by the judge. And then, i-check din ninyo saang korte. Galing ito o sa ang mga numbers ng courts. You can call the courts and check, meron ba talaga kayong na-issue na warrant of arrest? In this case, i-check ninyo yung case number, i-check ninyo yung caption, People of the Philippines versus ganitong tao. And then, i-check ninyo for what crime. Kasi kung hindi ho tutugma yan lahat, then there is a possibility that the warrant might have been manufactured or is fake. So, and then i-check nyo rin yung mga detalye ho. Bakit na-issue yung warrant? So, if it is for, let's say, because warrant of arrest for this and this case, you can also check, totoo bang may kaso na ganito? Because then, if there is really a case, then most likely that warrant of arrest might be true. But again, like I said, i-verify ninyo kung tutugma ba ito sa mga detalye na nasa korte. Pero, if hindi pa rin kayo sure, then this is where lawyers come in. You can call your lawyer. Call a friend na ho kayo niyan. Consult a lawyer immediately. But, however, do not ignore a warrant of arrest if it is there. Okay? So, you must be able to respond appropriately to a warrant of arrest, but to check it first kung totoo o hindi.